Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Isa patay, isa kritikal sa salpukan ng truck at van sa Bataan. Nawawalang pulis, natagpo ang patay at nakabaon sa isang bakanteng lote. Mahigit piso na taas presyo sa kada kilo ng LPG bumungad sa mga consumer ngayong Pebrero. May nakaambaring oil price hike bukas. At silipin ang mga ganap sa grand opening ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mahigit piso na taas presyo sa kada kilo ng LPG bumungad sa mga consumer ngayong Pebrero. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, umaaray ngayon sa gastusin ang mga consumer maging ang mga motorista dahil sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Panibagong dagdag presyo sa LPG ang sumalubong sa mga consumer ngayong Pebrero. Ngayong araw, tumaas ng 1 peso and 50 centavos ang kada kilo ng LPG. Ibig sabihin, madaragdagan ng halos 20 pesos ang kada 11 kilograms na LPG. Sa isang LPG retail outlet sa Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan, ramdam na raw ng negosyanteng si Rhea ang kalbaryo ng mga consumer. Dahil dire-diretso na yung pagtaas from December hanggang February, medyo bumibigat na sa bulsa ng mga customers natin. Wala tayong magagawa, yun ang binigay na presyo ng planta natin. Dumadaing na rin ang ilang may-ari ng karinderya. 12 LPG daw ang nagagamit nila sa isang buwan. Sana po bumaba na kasi pataas ng pataas, pati bilihin ng karne ganyan tumas na. Sana wag na nilang itaas. Samantala may big time taas presyo rin sa ilang produktong petrolyo simula bukas February 3. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 60 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, 80 centavos ang taas sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 10 centavos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ikaapat na magkakasunod na linggo na yung taas presyo sa gasolina, habang 5 magkakasunod na linggo naman para sa diesel at kerosene. Chris, maliban sa geopolitical tension na nararanasan sa labas ng bansa, isa rin sa itunuturong dahilan ayon sa Department of Energy itong global market fluctuation. Nitong nakaraang buwan kasi naranasan ang mataas na demand sa produktong petrolyo dahil sa nararanasang malamig na panahon. Kung magpapatuloy pa rin na ganito ang sitwasyon, Chris, isa ngayon sa mga nakikita nilang possible na susunod na mangyayari ay ang pagtaas pa rin sa presyo ng produktong petrolyo. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Isa sa mga sospek sa pagpatay sa babaeng pulis at kanyang anak, idinidiin sa krimen ang 2 iba pang sospek. Balitang tinutukan ni CJ Torida. Itinuro ng suspect na ito ang mag-asawang suspect din na pumatay raw kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollanido at kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Nakokonsensya na raw siya kaya kusa nang nagbigay ng nalalaman sa krimen. Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari, binabalot na nila. Doon yung bata, buhat-buhat na ng mag-asawa, nilagay doon sa bodega. Wala nang buhay. Sabi kong ganun. Mahirap yung ginawa ninyo. Anak din ako. Aniya bandang alas 8 ng gabi noong January 16, pinapunta siya ng mag-asawang suspect din sa kanilang bahay. Sa garahe raw siya nanatili at tinanong ang asawa ng agent kung ano ang ipapabili sa labas. Nakita raw niya ang agent at ang biktimang si Dayan Mollanido na pumasok sa bahay. Maya-maya lumabas ang asawa ng agent at sinabihan siyang huwag munang aalis at tulungan siya. Pero makalipas ang ilang oras, lumakas daw bigla ang tugtog sa loob ng bahay at nakarinig siya ng kakaibang tunog. Iba po ang tunog. Tunog po talaga ng baril. At pagbukas niya ng pinto, Doon ko na po nakita na yun na nga po. Binaril na nga po yung hindi ko kilalang babae na nasa loob po. Na nakaganon po. nagtanong daw siya kung anong nangyari pero sa halip na sagutin ay pinagbantaan siya.
Hawak na ng QCPD ang 3 suspect at nakatagda silang sampahan ng reklamo. Inaresto na rin ng QCPD ang asawa ng biktima na si Police Senior Master Sergeant John Mollanido na nauna ng itinuring na person of interest. Sir, napanood mo yung interview ng agent? Bakit tinuturo kayo, sir? Na-comment na muna ako. Ayon naman sa pahayag sa Facebook page ng Rimando Law Office, sumuko at hindi inaresto si John Mollanido na kanila raw kliyente. Wala pa raw inilalabas na arrest warrant laban sa kanya mula sa isang korte. So any information na lumalabas na he is under arrest or under detention, that's false and misleading. Nakausap din ng GMA Integrated News ang kapatid ng pinaslang na pulis. Aniya, hindi sila naniniwalang may kinalaman sa krimen ang dating asawa ng kanyang kapatid. Nagpunta ang mga otoridad sa isang bahay sa Santa Maria, Bulacan para hanapin ang isa pang suspect. Bigo silang makita ang target, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nasirang flood control project sa Arayat, Pampanga ininspeksyon ng DPWH. Narito ang report. Gumuho ang ilang bahagi at sira-sira na rin ang pundasyon ng flood control project sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga nang inspeksyonin ng DPWH noong Biyernes. Dismayado ang kalihim ng ahensya sa engineering design ng proyekto sa kahabaan ng Pampanga River dahil hindi umano natumbok ang tamang solusyon kaya patuloy na bumibigay ang istruktura kahit walang malakas na pag-ulan. Pinaayos natin, pinasara natin, nasara nila in ilang buwan, no? Siguro mga 2 months, 3 months. Pero, ang problema naman, gumuho na, wala pang ilang buwan. Kinwestiyon din ni Dizon kung paano nakapagtayo ng mga kabahayan sa mismong gilid ng ilog na sakop ng itinatakdang no-build zone. Dahil dito palalakasin ang koordinasyon sa pagitan ng DPWH at mga lokal na pamahalaan para sa relocation ng mga apektadong residente at ang mas mahigpit na pagpapatupad ng river easement o tamang layo ng mga istruktura mula sa pampang ng ilog upang maiwasan ang kaparehong insidente. Baka kailangan natin mag-declare muna ng danger zone. No, dahil sa nakita natin last week, baka kailangan nating mag-forced evacuation dito. Kasi kung nangyari ito na hindi pa masyadong malakas ang ulan, ano pang mangyayari dito kapag bumuhos na ang ulan? Tinitingnan din ng pamahalaan ang posibilidad ng pagtatayo ng retention pond at cut-off channel upang makontrol ang malakas na agos ng tubig sa Pampanga River, lalo na sa bahagi ng Arayat para mabawasan ang pressure sa flood control structures. Patuloy ang investigasyon ng DPWH sa insidente at tiniyak ng kagawaran na may mananagot sa nangyari. CJ Torida, One North, Central Luzon. Masaya at makulay na grand opening ng Panagbanga Festival 2026 dinaluhan ng libo-libong turista sa Baguio City. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Kung gaano kalamig ngayon sa Baguio City, siyang init naman ang pagsalubong ng mga turista sa pagsisimula ng month-long celebration ng Panagbanga Festival 2026 ngayong unang araw ng Pebrero. Makulay, masaya at maingay ang grand opening day ng 30th Panagbanga Festival. Dagsang mga turista nag-abang sa parada sa Session Road at Harrison Road. Nagpakitang gilas ang mga contingent mula sa 6 na paaralan sa kanilang drum and lyre and street dancing full demonstration sa Melvin Jones Football Ground. Level up ang kanilang performances na ipinapakita ang buhay na kultura tradisyon ng mga Cordilleran. So 6 yan, we had one from outside of Baguio, yung Pugo, Taga La Union yan, and then we have 2 from our nearby municipalities, Tuba and Pugis, and then 3 from Baguio City. Ang saya-saya po, ang daming tao, masaya dito sa Baguio. Buti na lang na taon na opening, ang daming tao, nanood kami kanina ng parade. Lagi namang masaya dito. Tsaka wag na magtagpay malamig na panahon. Ay, yun yung pinupuntahan namin talaga actually. Matapos manood sa Melvin Jones, diretso ang mga turista sa Burnham Park para sa market encounter. Samut-saring masasarap na pagkain ang mae-enjoy at meron din mga souvenir na swak sa budget. Mapapawaw rin sa makukulay na flower and plant display sa Panagbanga Scapes na tampok ang iba't ibang tatak Cordilleran landscapes. Ang tema ngayong taon, Blooming Without End. Under the theme, Blooming Without End, we declare that Panagbanga does not fade with the season. It blooms in our memories, in our unity, and in our unwavering
resolved to rise in march together again and again. Asahan pa raw ang iba't ibang aktibidad sa mga susunod na araw. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala mga kapuso, may bagong low pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 1,660 kilometers east ng northeastern Mindanao. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras pero pwede pang magbago ang forecast kaya patuloy na mag-monitor. Malayo pa at wala pa epekto sa bansa ang naturang LPA pero dahil sa shear line at amihan, makakaranas pa rin ng pag-ulan sa ilang lugar. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Apayao, Cagayan, Isabela, Ifugao, Quirino at Aurora. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Isa ang patay habang isa naman ang kritikal sa salpukan ng truck at van sa Dinalupihan, Bataan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Isa ang patay, isa pa ang kritikal sa aksidenteng kinasangkutan ng 10-wheel truck at van sa kahabaan ng Bataan Olongapo Road sa Dinalupihan, Bataan. Mag-aalas 2 ng madaling araw noong Biyernes. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng preno ang 10-wheel truck habang binabagtas ang kalsada na bahagi ng Barangay Roosevelt. Dahil sa insidente, bumangga ang truck sa gilid ng bundok. Sa lakas ng impact, umikot ang bagon nito na aksidenteng nasalpok ng paparating na van. Ligtas naman ang driver ng van. Pero napuruhan ang pahinante ng truck at malubhang nasugatan ang driver nito. Patuloy ang investigasyon ng awtoridad sa insidente. Patay ang 32 anyos na rider ng motorsiklo matapos maaksidente sa bahagi ng Villa Verde Road sa Barangay Santa Maria East, San Nicolas, Pangasinan pasado 1:00 ng hapon kahapon. Base sa investigasyon, pababa sa kalsada ang biktima at nang marating ang pakurbang bahagi, nawalan ng kontrol sa manibela at sumalpok sa gutter sa kabilang linya. Natumba at sumadsad sa cyclone wire sa gilid ng kalsada. Nagtamo na matinding sugat sa katawan ng biktima kaya agad siyang dinala sa ospital ng mga rumespondeng kawani ng MDRRMO. Gayunman, hindi na siya umabot ng buhay. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ng pahayag ang kaanak ng biktima na tubong Malasiki, Pangasinan. CJ Torida, One North Central Luzon. Bangkay na ng matagpuan ng isang nawawalang pulis sa Malolos, Bulacan. Posibleng hindi raw nagustuhan ng sospek ang naging biro sa kanya ng biktima. Ayon sa pulisya, huling nakitang buhay ang biktimang si Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. noong January 24. Itong Sabado, isang linggo ang lumipas, nakita ang kanyang bangkay sa hukay sa isang bakanting lote sa Barangay Mohon kasama ang kanyang helmet at top box ng motorsiklo. Nakatakas ang sospek. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang dalawang kinausap niya matapos ang pamamaril. Sabi nila sa mga pulis, pinuntahan daw sila ng sospek at doon ikinumpisal ang ginawa. Isa sa mga kinausap ng sospek, pulis din. Hinahanap na ang sospek maging ang 8 iba pa na sinasabing sangkot din sa krimen. Samantala, presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Pangasinan bumagsak na sa 5 piso ang kada piraso. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, mahigit isang buwan ng patuloy ang pagbaba sa presyo ng itlog sa iba't ibang pamilihan sa probinsya ng Pangasinan dahil pa rin sa oversupply. Patuloy ang pagbaba ng presyo ng itlog sa merkado dahil sa oversupply. Bumagsak na sa 5 piso ang presyo ng kada piraso ng extra small na itlog sa Dagupan City. Oversupply pa rin ang itlog kaya ang price bumaba pa. Nalulugi na raw ang ilang egg producer dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng itlog. Kaya ang ilang egg producer nagbawas na ng mga alagang manok para hindi na lumaki pa ang pagkalugi. Malakas kumain yung mga matatandang manok naman kaya
pinapalitan na po. Yes ma'am, malakas sa feeds. Nasa 5 pesos hanggang 9 pesos ang kada piraso ng itlog depende sa size. Posible raw na bumagsak pa sa 4 pesos ang kada piraso ng itlog dahil sa patuloy na pagdami ng supply. Hanggang summer na yan ma'am. Yes ma'am. Kasi medyo umiinit na yung panahon. Kasi pag malamig talagang medyo konti yung production. Malaking tipid daw para sa mga consumer ang pagbaba ng presyo ng itlog. Kahit po paano, yung 7 pesos, makakaano ko na ng itlog. Yung iba po kasi 10 pesos, gano'n. Ayon sa Sinag, wala namang nakikitang problema sa supply ng itlog sa mga susunod na buwan sa kabila ng pagbabawas sa mga alagang manok ng egg producer. Meron na kasing mga bagong batch ng inalagaang manok na mangingitlog sa Mayo hanggang sa buwan ng Hunyo. Chris, sa ating pag-iikot dito nga sa Kalasyaw Public Market ay naglalaro sa 6 pesos hanggang 9 pesos ang presyo sa kada piraso ng itlog, depende sa sizes. Pero ayon sa mga negosyante, asahan daw na hanggang sa mga susunod pa na linggo ay ang pagbaba sa presyo ng itlog, lalo pa tuloy-tuloy yung delivery ng itlog ng mga egg producer dito nga sa pamilihan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Health Authority nagbabala sa epekto ng anilay silent but deadly disease. Ang detalye sa report. Mahilig kumain si Kathleen ng street foods. Bukod sa mura, mainam raw itong pantawid gutom. Pero batid naman daw ni Kathleen ang epekto sa kalusugan ng sobrang pagkain ng street foods. Kung kinakailangan, limitahan din kasi bawal din minsan eh. Itinuturing daw na silent but deadly killer ang mga liver disease dahil halos hindi raw maramdaman kung minsan ang sintomas nito. Gayunman, payo ng Center for Health Development Ilocos Region, magpatingin daw agad sa doktor kung nakaramdam ng sintomas. Sa hepatitis B, binabantayan po natin yung panghihina, pananakit ng tiyan. Kapag tayo po ay umihi, medyo dark po yung urine natin at yung ating stool ay very pale, almost white. Yung paninilaw ng balat at paninilaw ng mata. Nagpaalala rin ng Health Authority kung ano ang mga dapat iwasan. Ang kailangan po natin gawin ay yung paghuhugas ng kamay, siguraduhin na malinis po yung pagkahanda ng pagkain, at siguraduhin din po na malinis yung iniinom nating tubig. Ang isa pa pong route kung paano po tayo makakakuha ng viral hepatitis ay through risky sexual behavior. Iwasan din umano ang labis na pagkonsumo ng alak. Dagdag ng ahensya, nakababahala raw ang dumaraming kaso ng mga kabataan na nagkakaroon ng mga liver disease dahil sa umiiral na unhealthy lifestyle. Dahil dito, itinalaga ang Enero bilang pagsulong sa health education tungkol sa mga risk factors ng mga nasabing sakit. Hikayati ng early detection sa pamamagitan ng mga screening at itaguyod ang malusog na lifestyle tulad ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Tampok sa pangalawang barya sa ilalim ng 100 piso Philippine Festival's Commemorative Coin Series ang Tanok ng Ilocano Festival sa Ilocos Norte. Makikita sa disenyo ng barya ang mga simbolong kumakatawan sa makulay na tradisyon ng iba't ibang bayan at lungsod sa probinsya. Mabibili ang bawat barya sa halagang 5,000 pesos sa Pebrero 28, 2026 sa BSP Pop-Up Store na makikita sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte. Mabibili rin sa BSP Store ang naturang barya sa March 9, 2026. Katuwang ng BSP ang Department of Tourism at National Commission for Culture and the Arts para matiyak ang tamang impormasyon at cultural integrity ng bawat disenyo ng barya. Mga kapuso, 4 na araw na lang bago ang GMA Regional TV Bloodletting Day. Ibahagi ang inyong pagmamahal sa kapwa ngayong buwan ng mga puso. Inaanyayahan namin kayong makiisa sa GMA Regional TV Bloodletting Day sa iba't ibang lugar sa bansa sa Biyernes, February 6. Dito sa Pangasinan, gaganapin ito sa San Carlos Town Center Activity Area, San Carlos City. Donate blood and save lives, mga kapuso.
ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Mga kaanak ng Pinoy na bihag sa Ukraine, nananawagan sa pamahalaan na sana'y mapauwi na rin siya sa bansa. Narito ang report. Nag-aalala si Ronnie sa sinapit ng kanyang nakatatandang kapatid na si Raymond Gumangan na nagpunta sa Russia upang maiangat sana ang kabuhayan ng pamilya sa Alcala, Pangasinan. Ngunit dahil sa isang liham na pag-alaman ng mga kaanak na nagakulong pala si Raymond sa Ukraine, nahuli raw siyang nakikipagbakbakan sa Ukraine bilang sundalo ng Russia. Namayat umano ang kanyang kapatid base sa isang video na kanilang napanood na humihingi ng tulong. Nung dumating po yung sulat po sa galing sa Red Cross po, doon medyo gumaan po yung mga pakiramdam namin kasi dalaw ng buhay. Yung napanood po namin, payat na po. Halos hindi nila makilala kasi namayat na po. Ayon sa anak ni Raymond na si Ray Mark, September ng 2024, nakapunta sa Russia ang kanyang ama. Sa online lamang umano nag-apply ng trabaho ang kanyang ama na dating nagtrabaho sa Pilipinas bilang isang security agent. Meron siya nakausap through online na hindi namin kilala. Hindi rin siya Pilipino. Siya yung contact ng father namin na tumulong mag-apply and makapunta sa Russia. Nakipag-ugnay na rin ang pamilya sa mga ahensya ng gobyerno upang maibalik na sa kanila ang kaanak. Ang sabi sa atin ng counterpart natin from Ukraine na in-endorse sa atin ni OWA, nag-email sila sa atin last January 26, 2026 na they're trying to communicate pa with the Ukrainian authority if ano nang update dun sa status ni father ko sa Ukraine. Hindi naman nawawala ang pag-asa ng pamilya Gumangan na magkakapiling na nila ang kanyang ama sa tulong ng Philippine government. Kung nasaan ka man ngayon, we will try our best para mapauwi ka sa Pilipinas. Ginagawa namin lahat together with the Philippine government. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Speakers, ikinabit din sa Barangay 1, Dagupan City para masabihan agad ang mga lumalabag sa mga ordinansa. Narito ang report. Gamit ang mga speaker, paulit-ulit na pinalalahanan ang mga negosyante sa Magsaysay Fish Market, pati ang mga nakapwesto sa downtown area na maging responsable pagdating sa kalinisan sa kanilang mga pwesto. Pinag-iingat din ang mga mamimili at inabisuhang maging alerto sa posibleng modus sa mga kabataan. Araw-araw tuwing umaga ang abiso at anunsyo ng mga opisyal ng Barangay 1 sa Dagupan City. Lahat ng pinalagyan ko ng mga speaker na CCTV, yung mga critical areas. Pag sa downtown daming complaint, ang nagpupunta rito, nawala ng cellphone. At tapos yung mga bag. Layon din ng mga speaker na masabihan agad ang mga lumalabag sa mga ipinapatupad na ordinansa ng barangay. 24/7 din kasing may nakabantay at nakamonitor sa mga CCTV. Inaanunsyo agad pag may nakikitang lumalabag sa mga ordinansa. Epektibo naman daw ang hakbang na ito ng mga opisyal ng barangay. Bali-bali malilinis so barangay 1 nata nun wala tay speaker ya gagamitin da. Nun wala tay kinay speaker natan ni napapasal mo lara. Aray bisita labay dalay ulo objata kyan maringlinggas. Plano ng otoridad na dagdagan pa ang mga nakakabit na CCTV at speaker sa barangay para matiyak na mamamonitor ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng lugar. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, wala nang atrasan dahil mamayang gabi na ang world premiere ng Never Say Die. Pinagbibidahan ito nina Jillian Ward at David Licauco. Makakasama rin nila sina Kim Jisoo, Rahel Birria, Richard Yap, Windin Marquez at marami pang iba. Mamaya na yan pagkatapos ng Encantadia Chronicles Sangre, 8:55 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GMA. Mga atletang Pangasinense na kumakatawan sa Pilipinas, kampiyon sa Korea Volleyball Cup 2026. Narito ang report. Itinanghal na
Nakakampiyon ang koponan ng Usad Pangasinan sa kanilang first ever international competition sa South Korea. Sila ang kumatawan sa Pilipinas sa Korea Volleyball Cup Danyang 2026 nitong Enero 24 to 27. We prepare like tomorrow is our competition. Every weekends except kami ng training, kinukonsume namin ang whole day ng Saturday and Sundays. And sometimes pag may holiday, ginagrab namin yung opportunity na yon para mapag-train. Hindi raw naging madali ang kanilang paglalakbay patungo sa tagumpay dahil katunggalin nila ang iba pang mga team mula sa Mongolia, Malaysia at South Korea. Sa huli, hindi nagpatinag ang puso ng mga Pinoy at namayagpag hanggang sa huling puntos. Susi raw sa kanilang pagkapanalo ang teamwork, tiwala at komunikasyon sa loob at labas ng court. Actually, sobrang saya po and fulfilling po kasi lahat po nung sacrifice po namin, lahat po ng hard work and then yung teamwork po na ginawa po namin is sulit lahat. Ang 15 anyos at pinakabatang miyembro mula sa Kalasyaw, Pangasinan, sinabing priceless ang experience niyang ito. Just nalalabas kami ng bansa tapos nanalo pa po. So sobrang saya po. More international leagues to come po. Yan po. Dagdag nila, hindi lang daw ito para sa probinsya ng Pangasinan kundi para sa buong bansa. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga estudyante naman ng Philippine Science High School Ilocos Region Campus, wagi sa Asian Chemistry Olympiad. Atin silang kilalanin sa report. Wagi ang 3 estudyante ng Philippine Science High School Ilocos Region Campus sa Asian Chemistry Olympiad na ginanap sa Bali, Indonesia. Sina Amiel Kyle Ancheta at Jamela Dane Agonoy ay parehong nakasungkit ng silver medal, habang si Vivian Vicente ay nakapag-uwi ng bronze medal. Pawang mga taga Ilocos Norte ang 3 estudyante. Very nervous po ako noon since yung preparation po kasi medyo mahirap since it's a science competition po. Pero na-enjoy ko naman po. Siyempre, very happy po ako na nakakuha ako ng silver. And overall po, yung event po, very maganda siya. Actually, second time ko pong sumali sa Asian Chemistry Olympiad. For me po, very happy po ako na nakasali po ako sa final round ng Asian Chemistry Olympiad. Kasi before that po, may parang hit round or parang admissions round for that final round po. And nakapasok po ako. Ang kompetisyon ay ginanap nito lamang January 15 to 18, 2026. Mahigpit nilang kinalaban ang bansang Vietnam at Mongolia. Naghahanda na muli ang 3 sa susunod na kompetisyon na gaganapin sa Marso sa Clark, Pampanga. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. At i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.